Si Donald Trump na nga ba ang pipigil sa mga sigalot ngayon sa mundo? Siya na nga ba ang pipigil sa mga digmaang nagaganap ngayon kagaya sa nangyayari sa Ukraine at Russia? Si Donald Trump nga ba ang makakapigil kay Vladimir Putin? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo? Mga kababayan, mga solid sangkay, huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Usap-usapan po ngayon mga sangkay sa international ang statement ni Donald Trump na sinasabi siya lamang daw po ang makakapigil sa mga digmaan ngayong nagaganap sa ating mundo. At siya lamang daw po ang makakapigil kay Vladimir Putin. Bakit ito nasabi ni Donald Trump? Siya na nga ba mga sangkay ang magsasalba sa ating mundo mula po sa matitinding problema ng mga awayan ng mga bansa? Ang ating mundo ngayon, mga sangkay, ay humaharap sa matitinding problema. At isa na po dyan, mga sangkay, ang problema pagdating po sa mga sigalot ng mga bansa. Maging ang Pilipinas, mga sangkay, ay hindi po ligtas dyan. Ang Pilipinas lang naman ay hinaharap ang higanting bansa na China dahil po sa sigalot sa West Philippine Sea. Paulit-ulit po natin mababasa, mapapanood, mga sangkay, sa mga balitaan ang patungkol po sa panghihimasok ng bansang China sa ating teritoryo. Ayon po sa mga analyst, kung hindi daw po ito mapipigilan mga sangkay at magtutuloy-tuloy, posibleng humarap ang Pilipinas sa isang malaking digmaan. Subalit may iba naman na nagsasabi mga sangkay na malabo daw po itong gawin ng China dahil nga po kapag ginawa nila ito, masisira ang matagal na po nilang pundasyon pagdating po sa ekonomiya. Mawawasak ang mga malalaking syudad na pinaganda ng China kung papasok sila sa isang digmaan. Ang China mga sangkay ay napapalibutan ng mga kalaban. Andyan po yung Japan na matagal na pong panahon ng gigigil sa China dahil din po sa sigalot nila mga sangkay sa isang disputed area sa karagatan. Ito ay ang Senkaku na hanggang ngayon mga sangkay patuloy na pinapalayas ng mga Japanese ang mga Chinese na nanghihimasok sa lugar. Nariyan din po mga sangkay ang India na isa sa mga mortal na kalaban ng bansang China dahil po sa kanilang awayan pagdating din po sa teritoryo sa isang border doon po sa India na pinanghihimasukan din po ng China. So malaki-laki mga sangkay ang problema ng ating mundo ngayon pagdating po sa mga sigalot ng mga bansa. Kapansin-pansin mga sangkay ang umuusbong na tensyon sa pagitan po ng world leaders. Pinangangambahan din po ngayon mga sangkay ang Taiwan na anumang oras daw po posibleng lusubin ng bansang China. Subalit mga sangkay kapag ginawa nila ito, baka humantong po talaga sa ikatlong digmaang pandaigdigan at magkaroon po ng kampihan na naman ang mga bansa dahil hindi po papayag mga sangkay ang India, bansang Japan, South Korea at marami pa pong mga bansa sa Asia mga sangkay na ang China ay gagawa ng isang maling hakbang sa ating rehiyon. Ilan lamang po yan mga sangkay sa mga nangyayaring sigalot ng mga bansa dito sa Asia. At kung pupunta naman tayo sa Europe mga sangkay, andun din po yung mga matitinding sigalot. Kagaya na lamang po sa nagaganap ngayon na banggaan ng mga malalaking bansa tulad ng Russia laban po sa mga bansa sa Europa. Para po sa kaalaman ng lahat mga sangkay, hindi pa rin po natatapos ang digmaan ng Russia at bansang Ukraine. Ang dalawang bansa na magkadugo mga sangkay ay naglalaban ngayon at halos 3 taon na mga sangkay ang digmaang ito nagaganap. Isa ito ngayon mga sangkay sa sinusolusyonan ngayon ni Donald Trump na mahinto na. Kamakailan lamang mga sangkay ay pinatawag po ni Donald Trump ang presidente ng Ukraine. Pinapunta mga sangkay sa White House upang kausapin patungkol po sa mga nangyayaring sigalot. At gusto na nga po mga sangkay ni Donald Trump na matapos ang digmaan nila ni Putin. Subalit mga sangkay sa kasamaang palad, mayroon pong bad news dahil nga po hindi nangyari ang kagustuhan ni Donald Trump na maawat ang presidente ng Ukraine
Ukraine. Imbes na maniwala o imbes na makinig mga sangkay sa bansang Amerika o sa mga leader ng US, doon po sa White House, si President Zelensky pa po mismo mga sangkay nag-angas at nakipagtalo sa teritoryo ni Donald Trump na dahilan mga sangkay kung bakit nasermonan ni Donald Trump ang presidente ng Ukraine na inakusahan po niya mga sangkay na may kagustuhan daw pong malagay sa alanganin ang buong mundo papunta po sa ikatlong digmaan pandaigdigan. Na alam po natin mga sangkay kung gaano kadelikado kung papasok ang buong mundo sa World War III dahil hindi po yan magiging basta-basta digmaan lamang na kagaya po nung nangyari ang World War I at World War II. Ito po ay magiging delikado at komplikado mga sangkay dahil po sa mga nuclear weapon ng mga higanting mga bansa kagaya po ng bansang Amerika, Israel, North Korea, China at iba pang mga bansa mga sangkay na may hawak po ng mga nuclear. Libo-libong mga nuclear mga sangkay ang meron ngayon sa buong mundo. At isipin nyo na lamang mga sangkay kung magbabagsakan yan sa ating planeta. Gaano kadelikado ito? Baka ito pa po ang maging dahilan na mawawasak po ang planet Earth dahil po sa mga nuclear weapon na hawak po nito mga higanting bansa. Kung kaya't itong si Donald Trump, ganun na lamang po ka-concern. So imbis na maniwala itong presidente ng Ukraine, kay Donald Trump ang nangyari mga sangkay, nakipagtalo pa po siya. Hanggang sa umabot sa punto na pinalayas po, pinaalis ni Donald Trump sa White House at wala pong naging maayos na usapan. Samantala mga sangkay, itong si Donald Trump naman ay tumawag kay Vladimir Putin. Nakapag-usap po sila na maayos at na-discuss nga po mga sangkay ang kahalagahan ng pagkakasundo nila ng Ukraine. Lumabas mga sangkay ang report mula po sa international media na itong si Putin ay nakinig kay Donald Trump. Sino ang mag-aakala mga sangkay na ang tigasing leader na si Putin ay makikinig kay President Donald Trump? Ganyan ka ma-impluensya ngayon mga sangkay ang presidente ng bansang Amerika na kahit po ang isang tigasin na si Putin nakikinig sa kanya. Nilatagan po ni Donald Trump, mga sangkay, si Putin ng mga kondisyon para po sa tigil putukan at muling pagsasaayos sa relasyon ng bansang Ukraine at Russia. Agad naman po ikinatuwa ito, mga sangkay, ni Putin. Subalit, mga sangkay, sigurista itong si Putin. Hindi po basta-basta yan maniniwala, mga sangkay. Kung pagbabasihan po natin ang track record ni Vladimir Putin, talaga nga namang hindi po ito basta-basta mapapaniwala ng ganun-ganun na lamang. Pero, mga sangkay, umaasa po siya na matatapos na ang digmaang ito. Dahil para po sa kanya, ito po ay malaking problema ngayon mga sangkay, hindi lamang po ng kanyang bansa, kundi ng buong mundo. At nais na po niya mga sangkay na matapos ito. Lumabas sa isang report, mga sangkay, na itong si Donald Trump nagsalita na nga po sa isang interview, mga sangkay. Ayon kay Donald Trump, he is the only one who can stop Russian President Vladimir Putin. Kiniklaim mga sangkay ni Donald Trump na mayroon po siyang close relationship with Putin nung siya po ay tinanong mga sangkay sa ongoing war sa Ukraine at sa kanyang ability to influence the situation. And to quote mga sangkay, ito po ang sinabi ni Donald Trump, "So I know him very well." Sa madaling sabi mga sangkay, mas mapapadali po ang pagpapatigil sa digmaang ito dahil para sa kanya mga sangkay, kilalang kilala daw po niya si Putin. Sa totoo lang mga sangkay, mayroon po mga binitawang mabibigat itong si Donald Trump laban kay Putin mga sangkay nung kauupo lamang po niya na presidente sa pangalawang pagkakataon sa bansang Amerika. Ayon po kay Donald Trump mga sangkay, mag-i-impose siya ng matinding sanction sa Russia kung saaling hindi makikinig sa kanya itong si Putin. Subalit mga sangkay, mukhang positibo po ang naganap dahil nga po itong si Putin ay nakikinig mismo sa kanya. Kung kaya't sinasabi po ngayon ni Donald Trump na positibo siya na matatapos ang digmaang ito dahil itong si Putin mga sangkay nakikinig sa kanya. Ayon sa kanya mga sangkay, i-quote na lamang po natin, sinabi po ni Donald Trump, "I don't think there's anybody in the world that's going to stop Putin except
me. And I think I'm going to be able to stop him. Napakatinding salita mga sangkay ang binitawan ni President Donald Trump. Wala daw po kahit na sinong tao ang makakapigil kay Putin maliban daw po sa kanya lamang. Kaya minsan mga sangkay na pag-iisipan po si Donald Trump ng ibang mga Kristiyano na baka ito na daw po ang sinasabing Antichrist. Kasi ang description mga sangkay o ang character ni Antichrist sa Biblia, siya po ay magiging isang peacemaker. Yung mga bansa na nag-aaway-away, pagbabatiin niya. Naaabot pa nga po sa punto mga sangkay na magkakaroon po ng peace treaty itong si Antichrist at Israel. Kung kaya't matitigil po pansamantala ang mga digmaan laban po sa Israel. Kaya itong si Donald Trump pang sangkay na pag-iisipan po ng iba o napaghihinalaan na marahil ito na daw po ang sinasabing Antichrist. Pero mga sangkay, kung titingnan din po natin sa kabilang banda ang kanyang ginagawa ngayon doon sa bansang Amerika, pabor na pabor po ito kay Jesus Christ. Dahil yung prinsipyo, yung standard na mayroon po ang Biblia mga sangkay, ito po ang pinapatupad ngayon doon sa US. Kung kaya't marami po ang mga Kristiyano na tuwang-tuwa. Pro-Jesus ang kanyang mga pulisiya doon. Ibinalik nga po niya mga sangkay ang pagtuturo ng Biblia sa mga eskwelahan. Ibinabalik din po niya mga sangkay yung Bible study at pananalangin doon po sa White House na ngayon na lamang po yan nangyayari mga sangkay. Kung titingnan din po natin yung inauguration ni Donald Trump mga sangkay, aakalain mo mga sangkay na isa pong worship service na inauguration. First time ko pong makapanood ng ganun mga sangkay na wala pong ibang ginagawa kundi pinapapurihan ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng mga awitin at mga patutuo sa mismong inauguration ni Donald Trump. Sa ngayon mga sangkay, nitong si Donald Trump, ginagawan po ng pamamaraan para matigil ang malaking problema sa Ukraine at Russia. So ang katanungan dito mga sangkay, si Donald Trump na nga ba ang makakapagpapigil sa digmaan ng Ukraine at Russia? Just comment down below kung ano po ang inyong mga opinion. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.